isa sa atin. Muli ang aking pagbati sa inyo sa pangalan ng ating Panginoon Hesus Kristo na siya patuloy na gumagabay at tumaantabay sa bawat isa sa atin. Salamat sa Diyos sa lahat ng kanyang patnubay at gabay. Muli tayo nagkatipon-tipon ayon sa kanyang sakdal na kalooban. At sa umaga nito, nais kong samantalahin natin ang pagkakataon, nais kong buksan natin ang ating mga Biblia dito sa Book of Revelation chapter 20 verse 12 hanggang 15. Mix po ang ating maririnig sa umagang ito. May halo pong teaching po ito. At ito po ay at the same time ay halo po ito ng preaching. In the Book of Revelation chapter 20 verse 12 hanggang 15, sabi niya dito, nais kong basahin sa wikang Ingles, ang sabi niya, "And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened. And another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of the house, things which were written in the books, according to their works. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire." Panginoon, sa umaga po ito, Diyos, hinihingi po namin ang iyong gabay, patnubay at pangunguna mo po, O Diyos, sa aming mapag-uusapan. Hinihingi ko po, Lord God, ang higit pang pahayagan upang kami magkaroon ng kaunawaan, maging sa aking pangangaral at pagtuturo. Kung wala kayo, wala akong magagawa. Sa iyo kami dumidepende, Panginoon. Yamang binuksan mo ang lahat ng mga bagay na ito, mga hiwaga, ay ipakikita mo. Patutunayan mo, Panginoon, na merong nahahayag sa amin sa mga huling panahon ito, Diyos. At sa iyo po pinagkakatiwala ang aming paksa na mapag-uusapan, the Lamb's Book of Life. Amen. We commit it all to you, Father God, to bless it, Amen. to bless every audience or believers, Lord, who will listen to your word. I commit them to you, even your servant that you're going to use, Lord, for them, O God. Amen. For without you, we can do nothing. Yes. Father, as we go in your presence, O Lord, forgive all our sins, all our weaknesses, and all our shortcomings. Make us worthy, Father God, today, Amen. to listen, to preach and to teach your word, O God. Be with us. O Lord, we need you. Amen. As we are now in your presence, O God. Be with us and work in our midst, Lord. Once again, bless your people, Lord. Amen. I commit this all to you, and we give you all the honor and glory in the name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Kaya po lahat ay pwede na pong umupo. Tayo po ay patuloy na patnubayan ng Diyos at ingatan sa ating pakikinig sa salita ng ating Panginoon. Habang ako ay nag-study for how many days kung ni-study lahat ng mga bagay na to. At sabi ko, Lord, may kalaliman ng mga matutunghayan namin, ngunit sa iyo ay walang imposible. Sa iyo ako'y sumasandi at sa iyo ako'y nagtitiwala upang gabayan mo ang bawat isa sa amin. Ibigay mo ang lubos na kaunawaan at kapahayagan mula sa iyong salita at sa mensaheng inihayag mo para sa amin sa waling panahon ito. So, ang lahat ko lang ito, I'm hoping na ang bawat isa sa atin ay naroon po ang ating sincerong pakikinig. At gusto kong kunin ang unattentive, undivided attention. Sorry for that word. Minsan nabubulol ako. Minsan ay
yung mga words na nagagamit ay nag-a-advance. Undivided attention. So, I need you, habang kayo ay nakaupo, at habang ako ay nangangaral, dahil kung wala kayo na susuporta para sa isang mangangaral at nagtuturo, ay wala rin siyang magagawa at walang inspirasyon. So habang tayo ay na-inspired ng Panginoon sa Kanyang salita at sa Kanyang banal na Espiritu Santo, you're also inspired while you are listening to the message of the hour. At habang tayo ni-inspired ng Panginoon mula sa Kanyang salita at sa mensahe na Kanyang ibinigay sa bawat isa sa atin, we enjoy. Hindi mo kaiinipan. Right? Yes. At hanggat kaya mo na hindi tumayo upang pumaroon sa palikuran, kakayanin mo. Pero kung hindi naman, ay huwag mo naman tiisin. Minsan rin palikuran, alam ba rin saan ang palikuran? Yes. Right. Ay, yung pag-ihi, sana iwasan natin yung tayo ng tayo. Kasi nakaka-distract sa isang mangangaral, sa isang manunuro, ang tayo ng tayo. Kaya pagdating sa gawain na, sa pangangaral ng ating Panginoon, tiyakin natin na tayo ay nakakasunod, nakakarinig sa mensahe. Sayang ang mensahe inihanda. Right? Dahil ang mensahe ito ay idinadalangin, pinagpupuyatan ng mga mangangaral at mga manunuro sa ating Panginoon in order for you to bless. Right? Walang hangarin ang bawat mga manggagawa at mangangaral at manunuro upang tayo ay pagpalain spiritually sa ating Panginoon. Na marami tayong makita at malaman sa revealed word. Right? At sa mystery revealed mula sa mga bagay na inihanda at inihayag ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. At ang pagpapahayag ay patuloy pang mahahayag hanggat mayroong tinatawag ang Diyos. Patuloy siyang maghahayag ng kanyang salita. And God will use all this fivefold ministry in order to bless His body. Right? The entire body or the whole body of the Lord Jesus Christ. Ang kabuuan. Kapag sinabing entire, ang kabuuan, wala siyang lalagpasan. Amen. Wala siyang iiwanan. Kanyang ipagkakaloob sa iyo ang kaunawaan upang makita at maunawaan natin ang mensahe ng Diyos sa huling kapanahunan ito. Amen. Now, if this revealed word is fit to you, you are fit also to walk and to live this message of the hour na ibinigay ng ating Panginoon. If it is not fit to you, i-ignore ng tao ito. Iwawalang kabuluhan. Right? Mawawalang kaunawaan. But if God predestined you para makita at maunawaan ang salitang ito, hindi mo pagsasawaan. Instead, ikaw ay may kagalakan at kasiyahan na nakikinig at nakakasunod tayo sa bawat kataga. Wala tayong sasayangin. Right? Wala tayong sasayangin bawat kataga na pag-uusap at pagtuturo mula sa mensahe na binigay ng Diyos sa bawat isa. This word is yours. Because you are the bride. Hallelujah. This word is not for the world. This word is for the bride alone. For the believers. Na binigay ng ating Panginoon Diyos. Na inihanda at itinalaga ng ating Panginoon. So, ang tatalakay po natin sa umaga po ito, it's about the Lamb's Book of Life. Right? Hindi yung pag-aaral na kung saang inaaral ng maraming nagtuturo na walang kaunawaan pagdating sa aklat na binigay ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. This is not just a book. Right? Kundi ang ating pag-uusapan dito ay ang mga bagay na ipinapakita ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Maaring maraming tao ang kinatatakutan kapag buksan ang aklat ng Revelation. Do you believe that? Kapag binuksan ang Book of Revelation, ayaw nilang pag-usapan ang lahat ng mga bagay nito. But, dito sa aklat ng kapahayagan, Book of Revelation, ang kahulugan ng salitang Revelation means, sa Tagalog ay kapahayagan.
So merong ihahayag, merong ipapakita ang ating Panginoon sa mga bagay na ito. Right? So I believe that the very bride, that the very believer, ay ikinagagalak nilang sumunod at makasunod. Right? Sa salitang pagpapahayag. Amen. Ikinagagalak nila ang lahat ng mga bagay na ito. Dahil ito ang panahon ng kapahayagan. Kung panahon ng kapahayagan, sa ating kapanahonang ito, merong pagpapahayagan ng ating Panginoong Diyos. Did you get me now? Hindi pwedeng darating ang time of revealing kung hindi darating yung pagpapahayagan. The reason why God appointed this time, it's a time of revealing of the Word, it is because the bride is now ready to listen. The bride is now ready to see. Right? Ang lahat ng mga kapahayagan ibinigay ng Diyos sa atin sa huling kapanahunan ito. It's time of revealing of the Word. And we heard already that the Word and the mystery is already revealed. Kaya pinag-uusapan natin na maraming beses, thank God for the foreknowledge of God na Kanyang ibinigay sa bawat isa sa atin, which is the foreword na ibinigay niya sa bawat isa sa atin, mga bagay na pangungusap na hindi pa darating ay ipinakita, inihayag na ng ating Panginoon, ipinangusap na sa bawat isa sa atin, ang mga bagay na hindi pa darating ay meron ng kaalaman ang lahat ng pinahayagan sa panahon ng pagpapahayag. Did you follow me now? Kaya hindi sayang ang panahon ng pagpapahayag. Yamang tayo ay nabubuhay sa panahon ng paghahayag. Dahil merong hinahayagan. Glory! So salamat sa Panginoon sa lahat ng mga bagay na Kanyang ipinagkaloob sa bawat isa sa atin upang tayo ay patuloy na mapahayagan ng Kanyang hiwaga, ng Kanyang misteryo o hiwaga sa mga panahong ito. Right? Dahil ang hiwagang ito hindi pinag-aaralan sa anumang matataas na universidad, maging sa maliit at hanggang sa mataas na universidad ay hindi pinag-aaralan ito. Amen. Ito ay pinagkakalob ng Diyos, kapahayagan sa bawat isa sa atin, na Kanyang itinalaga. Merong pagtatalaga ng Diyos sa ayaw at sa gusto natin. Merong pagtatalaga ang ating Panginoon. Kinatatakutan din ng maraming tao ang salitang pagtatalaga. Right? Dahil napaka-unfair ng Diyos sa kanilang sagot sa mga bagay na ito. God is not unfair. He is a fair God. Right? Ipinapakita lamang ang kaunawaan. Ipinapahayag lamang ang mga hiwagang ito. Maaari may mga bagay na makarinig, ngunit walang kapahayagan. Right? Maaring may makakakita sa mga salita at mensahe binigay ng Diyos sa ating kapanahunan, ngunit hindi maunawaan. But thank God for the simple believer who are predestined to see. Right? Upang makita ang lahat ng mga bagay na to. So you're so blessed. In Revelation chapter 1 verse 3, blessed is he that readeth and heareth this word of prophecy. Right? Ano sinabi ng banal na kasulatan? That's past tense. You're so blessed. Pinagpala ka. So sa atin, we're so blessed spiritually. Ibinigay ng ating Panginoon ang pagpapalang ito. Right? Hindi sa yaman. Hindi pagpapalang makamundo. Hindi pagpapalang literal. Right? Ang ibinigay sa'yo. Kundi spiritual. Right? Mga bagay na kung saang walang hanggang at walang kupas. Right? Kayamanang hindi mabubulok. Kayamanang hindi mawawala. Dito sa lupa, gaano man ka man kasigasig sa pangangalakal. Right? Nagpupuyat ka, nagpapagod ka sa trabaho upang mag-ipon ng makalupang kayamanan. Pero minsan isang pagkakataon, isang araw, iiwanan natin ito. Lahat ng bagay dito sa lupa ay may hangganan. Lahat ng mga bagay, mag-ipon ka man na mag-ipon, marami mang bagay na iipunin mo. Kapag dumating ang time, which is the appointed time, it is appointed to a man wants to die. And after that is
hindi naka-inline sa word o sa salita ng ating Panginoon. Amen. Amen. Gaano ka man mag-ipon ng maraming bagay dito sa lupa, hindi natin madadala ito sa langit. Ang Diyos ay patuloy nagtuturo sa atin na tayo mag-invest na makalangit. Dahil ang lahat ng i-invest mong ito ay may pakinabang. Right? Ang lahat ng i-invest mong ito ay ipagkakalob sa iyo ng walang hanggan. Right? Dito sa lupa, ano man ang gawin mo, ano man ang kapahinga ng gawin mo, kahit nagtatrabaho ka, sa ayaw at sa gusto mo, mapapagod at mapapagal ang bawat isa sa atin. Pero kapag ibinigay mo lahat sa ating Panginoon, ang tunay na kapahingahan, sabi ng Panginoon, "Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest." Amen. Right? Yaan ang tunay na kapahingahan. Amen. Hindi sa araw ng linggo, hindi sa araw ng ating day off. Right? Kung tayo nagtatrabaho, sa lupang ito, walang rest. Right? Meron ng tao natutulog napabangungot pa. Right? So, sobrang pagod naghihilik pa. Tama ba? Right? Kahit natulog ang katawan, pero ang puso talagang patuloy ang pagtibok. Right? Kahit tulog ang katawan, pero ang puso hindi nagpapahinga yan. Do you believe that? Magtrabaho ka, matulog ka, tuloy-tuloy ang tibok ng puso. Pero hanggat may tibok sana ng pusong ito, isipin sana ng isang tao na ibigay ang huling pagkakataon niya para sa Panginoon. Paglingkuran ng Diyos, ibigin ng Diyos, mahalin ng Diyos, sumunod sa salita ng ating Panginoon. Amen. Right? Sa ayaw at sa gusto natin, darating at darating sa tao ang huling pagtibok ng puso. Right? Ngunit ang tanong, tayo ba'y nakapag-invest ng tamang puhunan sa ating Panginoon? Mamuhunan tayo sa spiritual. Right? Huwag dito sa makalupa. Amen. Tiyakin natin ang ating buhay, ang ating sarili, na tayo ay may tamang katiyakan. Doon lamang sapat na sa atin. Yung tamang katiyakan, secured ka na doon. Right? Sa harapan ng ating Panginoon, lahat ibibigay sa iyo a certain promise, a certain word. Ibibigay lahat sa iyo. Hindi ka bibigyan kapag ikaw ay tiyak na lumapit sa ating Panginoon. Hindi ka bibigyan ng uncertain o walang katiyakan ng ating Panginoon. Kundi ibibigay niya sa iyo ang tamang katiyakan. Right? So sa umaga pong ito, salamat sa Diyos sa lahat ng kanyang pagkakaloob sa atin, ng kanyang mga salita, ng kanyang mga paunang pangungusap, paunang pagtuturo, paunang mensahe, para malaman natin ang lahat ng mga bagay. Maisipin mo, ano ba ang kahulugan sa Lamb's Book of Life? Sa Bible, meron tayong makikita dalawang aklat. Dito sa ating binasa. The Book of Life and the Lamb's Book of Life. Ang aklat ng buhay at ang aklat ng buhay ng kordero. Right? At ang kordero na ating binanggit sa umagang ito, walang iba kundi si Kristo. He is the perfect sacrifice. Amen. Right? A sacrificial lamb that was slain before the world began. Before the foundation of the world, He was slain already. Who is He? Jesus Christ. He is the Lamb of God. Amen? Kaya nga, maawit din tayo, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Totoo, He is a perfect sacrifice. A sacrificial lamb na ibinigay ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Glory. Na kapag ang aklat na ito na kanyang hawak-hawak, which is the Lamb's Book of Life,
So, ibig sabihin, kapag ito ay ang aklat ng kordero at hawak-hawak ito ng ating Panginoon, as I've mentioned to you a while ago, that Jesus Christ, He is the perfect sacrifice, right? Na ibinigay sa bawat isa sa atin. Kapag ginamit ang salitang sacrifice, meron siyang isinakripisyo. Amen. Right? Merong tinubos. Yes. At merong tutubusin. Right? Hallelujah! Amen. Kaya kapag hawak-hawak niya ang librong yun, ang nakatala, medyo malalim ang ating pag-uusapan sa libro which is in the Lamb's Book of Life, sila yung mga tinubos. Sila yung mga pinili ng ating Panginoon. Yes. Sila yung mga nakatala doon sa librong yun na hindi na kailangan ma-blotted out. Amen. Kapag sinabi ma-blotted out, hindi mabubura. Yes. Hindi maaalis. Unlike to the Book of Life, pag-uusapan natin maigi sa mga ganito, kaya gusto kong kunin ang attention. Undivided. Right? I mean, undivided attention. Ay gusto kong kunin ang bawat isa upang makita at makasunod at wala tayong masayang. Hallelujah! Yes. Unlike in the Book of Life na nakatala, pwedeng mabura ang pangalan. Did you follow me now? Now, gusto kong mangusap and to the code na aking in-erase, inihanda sa umagang ito. Dahil may mga pagkakataon na kung saan may kaibigan akong mga unbeliever na kumisan nakakasunod sa ating mga mensahe, na kumisan may mga asawang mga foreigner. At sabi nila sana kahit pa paano ay mahaluan ng konting English. So sabi ko, I'll try it to make it and I'll do all my best para gawin ang lahat ng ito. So ginawa ko, in-arrange ko ang mga pag-uusap na to. More on reading ako pagdating sa wikang banyaga. So I hope makasunod kayo sa bawat isa sa mga in-arrange ko at mga coach na babasahin ko sa mga bagay na ito. I'm hoping na sila man ay makaunawa at maging sa iglesyang ito na aking pinapastulan ay higit pang makakaunawa. Amen. Na sila'y magbe-benefit Yes. at ganoon din sa iglesia na aking pinapasturan ay higit na magbe-benefit. Amen. Right? Dahil tayong lahat ay beneficiary ng kanyang pangako, Yes. beneficiary ng kanyang salita, Amen. beneficiary sa lahat ng mga ibinigay sa atin ng Panginoon. Tayo magbe-benepisyo sa lahat ng mga bagay nito. Right? So kung ikaw ay beneficiary, natural, mararamdaman mo salamat Panginoon nang lahat pa ng mga bagay na ito ay inilaan mo para sa akin. Salamat o Diyos dahil ito ay para sa iyong pinili. Right? Sa iyong inilaan. Pinaglaanan mo ang lahat ng mga bagay na ito. Thank God sa lahat ng iyong pagkilos at paggawa sa bawat buhay ko, sa bawat buhay naming mananampalataya, sa bawat isa sa aming nakaupo at nakikinig na itinalaga mo upang magbenepisyo ng iyong salita at ng iyong mensahe. Amen. Hallelujah! Thank you, Lord. So this morning, I just want to speak to you in a simple subject, the Lamb's Book of Life. Pag-usapan natin ngayon ang salitang a book of records. Hallelujah! God is the author of life. Amen. Amen? Sa Kanya nagpasimula ang buhay. Siya ang nagbigay ng buhay. Makita niyo kung ang Panginoon kung paano siya ay humubog ng isang tao mula sa kanyang wangis, mula sa alikabok. Right? Hinubog niya ang tao. Nilikha niya ang tao. At nung nakita niya ang kanyang obra maestra, ayon sa kanyang wangis. Yes. Right? Amen. Kanyang binigyan ito ng buhay. Yes. And the breath of life. Right? Ay pumaroon doon sa kanyang obra maestra. Amen. Thank you, Lord. At ang kanyang hinubog mula sa alikabok. Ito ay naging isang buhay na kaluluwa. Amen. So God is the author of life. Amen. Sa kanya galing ang buhay. Right? Amen. Siya ang tagapagbigay ng buhay. Amen. Siya ang nagkakaloob. Siya ang nagbibigay. Thank you, Lord. So salamat dahil tayo
ay isa sa mga pinagkalooban. Amen. God is the author of life, and life is a sacred thing to God. Life, therefore, is recorded in a book. God in heaven owns a book which consists of two parts. One section is called the Book of Life, and the other section is known as the Lamb's Book of Life. Right? Kapag sinabing section, ito isang bahagi. Right? Isang section. Isang dako. Isang lugar. Pwede mong gamitin ang salitang section sa Tagalog. Bahagi. Right? Sabi niya rito, one section is called the Book of Life, and the other section is known as the Lamb's Book of Life. Every person that was ever born and will ever be born upon this earth, men or women, boy or girl, good or bad, rich or poor, righteous or wicked, are all written in the Book of Life. Right? So pinag-uusapan naman natin dito ay isang bahagi ng aklat sa Book of Life. Sabi niya, babae, lalaki, masama, mabuti, right? Mayaman at mahirap, ay nakatala sa aklat ng buhay. So nakakasunod kayo ngayon, ha? Amen. Glory. Rich or poor, righteous or wicked, are all written in the Book of Life, with the exception of the reprobates who are spoken of Revelation 38. Makikita natin yan. Ang binanggit na salitang reprobates, kapag sinabing reprobates, ito yung mga masasamang tao, mga naisumpat, itinakwil. Right? Who are spoken of Revelation 38, and all that dwell upon the earth shall worship Him. Sino nabanggit na i-worship nila? Walang iba kundi yung beast. Amen. Kung titignan natin, bago ko ipagpatuloy ang aking binabasa ngayon, kung titignan natin ang ating tinunghayan sa Revelation chapter 20, it is all about 1,000 years. It is all about the millennium. At ipinapakita sa atin ang magaganap na 1,000 taong paghahari, at pagkatapos ng 1,000 ay pinakita sa atin. Kung pupunta kayo sa upper part ng ating binasa sa Revelation chapter 20, ang binasa natin doon is doon sa chapter 20, verse 12 to 15. Pero kung pupunta kayo sa upper part ng verse ng ating babasahin, at gusto nyong basahin ang lahat ng mga bagay niyo, this is all about the millennium. Pero lahat ng mga bagay na ito ay tutunghayan natin at papaitaas tayo doon sa itaas ng ating binasa. Mamaya at hanggang sa mga susunod pa, this is a part 1, the Lamb's Book of Life. Hallelujah. Revelation 38, sabi niya, and all that dwell upon the earth shall worship Him, which is the beast, whose names are not written in the Book of Life. Right? Of the Lamb. Ito na ngayon, ito is sa mga aklat na binasa ngayon. Whose names are not written in the Book of Life of the Lamb, slain before the foundation of the world. So, ang nabanggit natin kanina, kung siya ang kordero na naisakripisyo, bago pa man tatagin ang sanglibutang ito, bakit? Doon sa layunin at plano. We're talking about now, about God's foreknowledge. Right? Yung paunang kalaman ng ating Panginoon. So yung magaganap, yung mga bagay na mangyayari, lahat nakaset, nakaprogram sa kaisipan ng ating Panginoon. At alam din niya na ang tao ay mahuhulog sa kasalanan. At doon sa kanyang kaisipan, nakaplano, nakaprogram ang layunin ng ating Panginoon na kinakailangan yung mga nahulog sa kasalanan na kinakailangan din silang tubusin. Right? Ang magtutubos, walang iba kundi yung nagmamay-ari sa kanyang tutubusin. Walang ibang magtutubos, hindi siya magsusugo kung sino man, kundi siya mismo ang tutubos. God alone ang gagawa at gaganap ng lahat ng mga bagay na ito. Right? Patuloy ko, whose names are not written in the Book of Life of the Lamb slain from the foundation of the world. All who are listed in the Book of Life will have to face judgment in the general resurrection day and will be judged according to the works that they have done in their body. Hebrews 9:27 states, and as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment.
Right? So lahat daw ng mga nakatala doon sa aklat ng buhay, mapamayaman, mapamahirap, lalaki, babae, right? Sabi niya rito, ay makikita at nakatala ang lahat ng kanilang pangalan at sila ay huhusgahan katulad na sinabi ng Book of Hebrews chapter 9 verse 27, and as it is appointed unto man once to die, but after that, this is the judgment. Pagpatuloy ko, Revelation 20 verse 12, also makes it plain, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Sila daw ay huhusgahan sa pamamagitan ng kanilang mga ginawa, right? Nakatala sa isang pagtatala na nakalagay doon sa aklat ng pagtatala, right? Which is in the book of life. Ngayon, maaaring isipin ninyo at sabihin ninyo sa bawat isa sa atin ngayon, kung tayo ba na nakatalaga bilang isang mananampalataya at isang tinubos, kaya na nabanggit sinabi niyo, mga sabihin nyo, kung ang ating pangalan ay nakatala, nakasulat, nakalagay doon sa Lamb's Book of Life ay hindi na mabubura. Right? Kailan pa man. Right? Maaaring tanungin ninyo, tayo pa ba ay huhusgahan? Right? Ayon sa ating mga ginawa, ang banal na kasulatan ng sasagot, ang sabi niya, maunang darating ang isang tunay na paghuhusga sa tahanan ng ating Panginoon. Amen. Right? And that was written in the scripture. Right? A judgment must first comes to the house of the Lord. Amen. Kanino? Sa atin. Sa bawat isa sa atin. Ngayon, kapag dumating sa atin ang pagpapatawad, dumating sa atin ang paghuhusga, ngayon, ang unang paghuhusga na dumating sa bawat isa sa atin, ngayon sa pamagitan ng inyong pakikinig ng salita ng ating Panginoon habang kayo nakaupo, tayo ay nahuhusgaan, tayo ay hinuhusgahan na ng ating Panginoon. At sa pamagitan ng paghusga, ikaw ay nakikinig, nakikita mo lahat ng mga bagay na ginawa mo na hindi ayon sa harapan ng ating Panginoon at pagsalangsang sa kanyang salita at hindi pagsunod sa kanyang salita. Nung ikaw ay lumapit, humingi ng tawad sa ating Panginoon sa pamagitan ng paunang husga ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa atin, tayo ay pinatawad ng ating Panginoon nung tayo ay magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan. Right? At kapag tayo ay nagsisi sa lahat ng ating mga kasalanan, hindi na kailanpaman aalalahanin pa ng Panginoon ang bawat mali, ang bawat kasalanan, ang alat ng mga unbelief ng bawat isa sa atin. Bakit? Lahat ng ito ay kinalimutan na ng Diyos saan? Sa dagat ng pagkalimot. Thank you, Lord. Yan ang isang malaking bagay ng pagpapala. Yan ang isang bagay na binigay sa atin ng ating Panginoon kung bakit na unang dumating ang judgment sa pagmamayari sa tahanan ng ating Panginoon, which is we, the believers. A judgment must begin to the house of God. Hallelujah! Glory to Jesus. Salamat sa paunang pangangaral. Amen. Paunang pangungusap. Paunang pagtuturo ng salita at mensahe ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Continue. The names of people who are written in the book of life can remain in there or be blotted out depending on their attitude and subjection towards God's laws and statutes. Generally, the book of life is also called the book of deeds. Right? Which is our old record, our old union with carnal nature before we were ever born again by the Spirit of God. Ang sinabi niya rito, ito raw doon nakatala, doon sa book of life, ang lahat ng ating old nature, right? Old union, old works, ay nakatala sa aklat ng buhay. Do you believe that? Ngayon, simula naman dumating sa atin ang judgment ng Diyos sa kanyang tahanan. Right? Lahat ng mga mali,
lahat ng ating mga kasalanan ay inalis, binura ng ating Panginoon. Right? Dahil merong isang perfect sacrifice na ibinigay sa atin. Unlike pagdating sa Old Testament, sila ay pumapatay, naghahain, naghahandog ng hayop, nagbububo ng dugo upang takpan ang kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng hayop. Right? But the sin is still remaining. Nananatili ang kanilang mga kasalanan. So, ang kanilang mga kasalanan ay tinatakpan lamang ng dugo ng hayop. Right? But the sin is still there. Ang kasalanan ay naroon. Right? Ngunit sa bawat isa sa atin, being the believer, a bride of the Lord Jesus Christ, your name is already in the Lamb's Book of Life. Amen. Right? Amen. Nakatala. Nakalagay. It is because you are predestinated. It is because you are not elected. You are the bride of Christ. Your name cannot be blotted out in the Lamb's Book of Life. Hindi mawawala, hindi mabubura, hindi maalis. Kung ang ating mga kasalanan, ang ating mga maling lakad, ang ating hindi pagsampalataya noon sa ating mga lakad na hindi tama sa harapan ng Diyos, ngunit nung tayo ay nakipagkaisa sa Kanyang salita, tinanggap ang isang perfect sacrifice, which is Christ, the Lamb. Right? Was slain before the foundation of the world. Dahil ikaw ang tutubusin. Ikaw ang lilinisin. Nagbubuo ng dugo ang Diyos dahil sa iyo. Right? Siya ang naging sakdal na sakripisyo upang ang ating kasalanan ay alisin, hugasan. Right? Ayaw ng Diyos na ang dugo ng hayop ang magiging substitute. But the Lord itself, the Lord Himself, right? Ang siyang nagtubos sa bawat isa sa atin by His own blood. Sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Ang pagtatakip sa kasalanan, tinanggal ng Diyos. Sa pamamagitan ng dugo ng Kordero. And who is the Lamb? Jesus Christ. Hallelujah! The Lamb was slain before the foundation of the world. Inalis niya ang kasalanan, tinanggal niya ang nagtatakip. Ano yung nagtatakip? Yung dugo ng hayop. Kundi siya mismo ang nagbubo ng dugo. Siya mismo ang nagpatulo ng dugo. Siya mismo ang nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Habang sinasakos ang Kalbaryo, habang tumutulo ang kanyang dugo sa kanyang katawan, you are always in His mind. Kahit sa puno, nagkrus na yun. Kahit doon sa Kalbaryo yun, you are always in His mind. Because you are the very perfect Lamb ng ating Panginoon na Kanyang tutubusin. Kaya sa nabayubay sa krus, it is because of His own. Because you are His own. God will take care of His own. Can we clap our hands to the Lord? Glory! Glory! Ganyan kahalaga ang kahalagahan na binigyan ng Diyos para sa iyo. Na dapat kapag ang salita ay para sa iyo sa umagang ito, pangangalagahan mo. Hindi mo sasayangin ang salita. Hahanap-hanapin mo. Right? Pagkakauhawin mo ang salitang ito. Alam mo, Sunday ngayon, pagkatapos ng Sunday, nag-iisip ka muli, sana Sunday muli. At muli ako makarinig ng salita ng ating Panginoon. Unlike sa marami, pinagsawaan na ang gawain. Unlike sa marami, nagre-relax na sila sa kanilang tahanan sa pamamagitan ng mga pakikinig ng mga online na meron naman silang chance upang makipagtipon. Anong dahilan? Samantalang pwede na makipagtipon sa ating panahon yung maluwag na ang ating panahon ngayon. Pero sila, hinigpitan pa nila ang kanilang sarili. But they do not know that is the very tactics of Satan. Right? Upang sila ay talian muli. Samantalang tayo sa pagkatali sa sistema ng mundong ito, sa pagkatali ng kasalanan, tayo ay pinalaya ng Diyos. Sa pamagitan ng kanyang sariling dugo, malayang-malaya tayo. Kaya when it comes to the word freedom, free, we are always free. Alam natin ang ating nilalakad. Alam natin ang ating pinamumuhay. Dahil tayo ay isang pinalaya at tayo ay malaya na nabubuhay kay Kristo. Alam mo ang tunay na kalayaan. Amen. Hallelujah. Glory! Glory to Jesus. Wala tayong magagawa kung siya talaga itinalaga. Itinagda sa ganung pagkakataon.
Let's enjoy our time. It's really revealing time. This is your time. This is my time. This is our time. This is the revealing time for the believers. Woo! Hallelujah. Glory. Amen. Kaya, bakit pa may tatala sa Book of Life? Samantalang yung old nature natin wala na. Yung old sin natin ay wala na. Right? Yung kasalanan natin ay wala na. Sabi ng iba, it is already divorced. No! Cannot be. Hindi dapat i-divorce. Kapag sinabi kasi i-divorce, ihihiwalay mo yan. Ihihiwalay lang yan. Pero pagdating sa salita, right, hindi divorce yung kailangan. Kinakailangan mamatay. Right? Ang old nature. Right? Kasi kapag divorce mo, sabihin mo, pagdating sa buhay na, isang mananampalataya, bilang isang nabubuhay ng banal, kapag sinabing, nabuhay ka ng banal, magbibis ka ng isang kabisa ng isang tunay na mananampalataya, dapat yung mga hindi banal na pagbibihis, huwag mo nang itago sa cabinet. Kapag itinago mo sa cabinet, maring yun ay pwedeng mahantok sa paghihiwalay lamang sa divorce. Pero kapag talagang gusto mong mawala, sunugin mo. Alisin mo. Patayin mo para pagbukas ng cabinet, wala kang naaalala. Did you get the point? Samantalang ang Panginoon, mula sa kasalanan ng bawat isa sa atin, nilimot niya ang ating mga kasalanan. At hindi na niya inaalala pa sa bawat isa sa atin. Believers, always live holy. Right? Being your pastor, mabuhay tayong may kabanalan. Right? Amen? Kapag sinabi sa inyo mga kababaihan, magbihis kayo ng kabisang mga pangbabae. Ibihis ninyo ang tunay na bihis bilang isang pambabae. Huwag natin idahilan, tayo nasa bahay lamang, gumagawa tayo ng mga bagay ito. No, kahit sa bahay natin, kinakailangan ipakita na tayo ay nagbibihis ng may kabanalan. Sa bawat buhay natin, ginagawa natin ang salita. Sinusunod natin. Bakit? Dahil mahal mo ang salita ng Diyos. Right? Did you get my point? I love this church. Dito ako nilagyan ng Diyos. Dito ako itinayo ng Panginoon. Ano man ang pagsubok na harapin ko, ano man ang pagturusa at paghihirap na haharapin ko because I am appointed to do my office to this church. At hanggat ako nagpapastor sa church na to, I have a right to preach holiness. I have a right to teach holiness. Live holy because your God in heaven is holy. Ito, binibigyan ko ng halimbawa, maging aking ako. Maraming beses ko pinagsasabihan ng aking ako. Dahil ayaw ko nasasanay sa mga bagay na yun. Right? Dito lamang sa loob ng bahay, Papa. Parang talagang pantalon. No way. Huwag mong gagawin yan. Magbihis ka ng tamang pagkabihis. Right? Mabuhay kayo na may kabanalan. Hallelujah. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay banal. Amen. Sa inyo mga kababaihan, dahil may protection kayo, gusto ninyo dahil kayo ay may mahabang bihis, mahabang damit, right? Minsan nga, napapahintulutan, tawag doon, leggings ba yun? Ang tawag dito. Pagdating sa tahanan, right? Gusto lang hindi na rin, bihis ang ating pagkabihis, right? Wag. May leggings, itaas mo. Kaya mo yung mahabang palda ang nakalagay sa paanan mo. Right? Minsan may mga pagkakataon,
This is the church. Ibinigay sa akin natin, Panginoon, na pagtrabahuin ko. Hindi maalis may dati nakapunaanan. Hindi man ma-direct sa akin ng salita. Sa tuding ba yung mga kapatid? Bakit may mga ano sila? Oh my God. Minsan, kailangan natin mag-ingat. Lalo at pagdating natin sa mga Tagalolan, right? Mag-ingat tayo. Hindi ko inaalis sa protektahan ninyo ang inyong sarili. Pero huwag ninyo ipapakita naman ng lantaran. Proteksyon ninyo yan. Kung wala kayo gusto na bumababa, bakit hindi kayo magsuot ng kasuotang underwear pang babae? Right? Para maproteksyonan ang inyong mga katawan. Pero kung lantaran naman yung ipapakita mga leggings ninyo, that's wrong. I'm not agree with that. I'm not agree. Right? Hallelujah. Ngayon, may kagagalit ng bawat isa sa atin ang mga pangangaral na to. Being your pastor, you have a right also to say, Lord, Pastor, hindi namin gusto pamamaraan ninyo. Pag pinagkaisa ninyo ako at kayo lahat ay isa, on the spot, maging sa araw to kapag pinagkaisa ninyo akong aalis ako. Right? Aalis ako with my family. Right? But, kung kayo ay susunod, ikagagalak ko. Ikatutuwa ko. Right? Na mabuhay kayo. Na may tamang pamumuhay. Bilang isang mananampalataya at banal ni Kristo. Can we say amen for that? Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to Jesus. Yaman kayo pagmamay-ari. Right. Iniingatan kayo ng Diyos at patuloy kayong iingatan. Amen. Huwag natin sabi pagmamay-ari tayo ng Diyos at nauunawa niya ang ating sitwasyon. Maari yung sarili mo, sarili ko, sarili natin ang nakikita natin, pero hindi natin nauunawanan para sa Diyos. Minsan nauunawanan natin pang sarili natin eh. At isasabihin na natin nauunawanan ako ng Diyos, no? Hindi ka nauunawanan ng Diyos sa ginagawa mo. Wala ka sa tamang kaisipan. Right? Dahil ang lahat ng nakay Kristo ay may tamang kaisipan. Kaya nga ibinigay sa atin ang mind of Christ eh. Did you agree with me? Kaya magkaroon tayo ng tamang kaisipan. Kasi kung pairalin natin ang makataong kaisipan, wala na tayong magagawa. Wala tayong direction. Kaya nga meron nangunguna, nangingibabaw sa bawat isa sa atin. Si Kristo ang kanyang salita na nananahan sa bawat isa sa atin. Right? Siya ang tamang salita. Siya ang tamang nagtuturo. Amen. Right? Siya ang tamang kaisipan na mayroon ang mga mananampalataya sa ating panahon ngayon. Are you there? Amen. Glory. The names of the people who are written in the book of life can remain in there or be blotted out depending on their attitude and subjection towards God's laws and statutes. Generally, the book of life is also called the book of deeds. Pag sinabing book of deeds, talaang libro. Doon nakatala. Right? Nakasulat. Yes. Right? A book of record. Sa kayo makakakita ng mga ganyan sa mga kumpanya. Right? Gusto niyo makakita ng mga book of records? Huwag doon sa itaas. Doon pa lamang sa baba, sa security, meron na mga talaan doon. Did you follow me now? Tayo mga nakaranas ng trabaho sa kumpanya, ang gumagawa nito yung mga security guard. Am I right, Brother Murphy? Sila ang nagre-record ng mga bagay nito. At sila nagsasubmit. Right? Sa taas. Na yung in and out, nakatala, lahat ng ginagawa mo, lahat ng mga move mo, lahat ng mga ginawa mo, habang ikaw ay nasa opisina, paglabas at pagpasok, naka-record ka. How much more with us? Right? Wala tayong lusot, at hindi tayo makakalusot. Lahat ay nakatala. Right? Amen? Ultimong sino man ay nakatala sa aklat ng buhay. Right? Ngunit ang isang bagay ang magaling at maganda sa bawat mga tinubos at itidalaga upang manatili at hindi mabura ang kanilang pangalan. Sila ay nakatala doon sa aklat ng kordero ng buhay. Which is the Lamb's book of life. No one can blot it out. Walang makakabura. It is God alone who put your name. You are predestinated. You are elected. You are the chosen ones. Amen. Right?
upang ilagay ang pangalan mo sa aklat ng buhay ng kordero. Walang makakasira doon. Amen. It is already in the hands of the Lord. Thank you, Lord. Kapag ikaw ay nasa kamay ng ating Panginoon, you are secure. May tiyak ka. Amen. May katiyakan ka sa kamay ng ating Panginoon. Hindi mawawala yon. At walang mawawala hanggat ito ay nasa kamay ng kordero. Kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Glory. The book of Deeds, which is our old record, our old union with carnal nature, before we were ever born again by the Spirit of God. The reason why every predestinated, a chosen one, na nakatala doon sa aklat ng kordero ng buhay, ay lalakad, ikaw at ako, ay mapapasa ilalim ng proseso ng pagiging kapanganakang mabuli. The reason why we need to be born again. Amen. Right? Yes. Upang ang pagtala, isang bagong tala. Right? Hindi yung star, ha? Pinag-usapan natin dito yung pagtatala. Right? Glory. Na nakatala doon sa aklat. Right? Ng pagtatala. Did you get me now? Yes. In Exodus chapter 22 verse 3, and the Lord said unto Moses, whosoever had sinned against me, him will I blot out of my book. Sino ang pinatutungkulan ng ating Panginoon? Yung mga makasalanan. Yung mga nagkasala na hindi gumanap ng repentance. Right? Ano ba yung yung ibig sabihin ng ating pagpatungkol sa repentance? Yung pagsisisi. Saan? Sa pamamagitan ng unbelief. Unbelief saan? Sa salita ng ating Panginoon. Hindi yung, ay, pakawanan na kapsat ata, napasangit na kay Dirabii. Hindi yun ang hinihingi ng Panginoon na repentance sa atin. Ang hinihingi repentance sa atin ng ating Panginoon ay yung pagsisisi natin sa pagsalangsang sa kanyang salita. Right? Hanggat nananatili sa iyo ang kasalanan. What is sin? Sin is unbelief. Unbelief to the word of God. Yes. Yan ang tunay na kasalanan. Hindi yung pagnanakaw. Hindi yung 10 Commandments. Yung 10 Commandments, mga bunga lamang yan ng kasalanan. Yes. Right? Amen. Kaya nga nagnanakaw sila, nagsisinungaling sila, it is because of their unbelief. Unbelief saan? Sa salita ng Diyos. Right? Pero kung ikaw ay sumampalataya sa salita ng ating Panginoon, titalikuran mo ang kasalanan, yung pagnanakaw ay tatalikuran mo na. Amen. Magsasalita ka na ng katotohanan. Yung pagsisinungaling ay aalisin mo na. Yes. Right? Yung pagnanakaw hindi mo na gagawin. Bakit? Kasi ikaw na ay sumampalataya sa salita ng ating Panginoon. Ikinonfess mo na sa Diyos ang kasalanan. Yung tunay na confession, yung pagsisisi natin sa hindi pagsampalataya sa salita ng ating Panginoon. Then after our confession, then the Lord will work to every individual who confess their own sin. Amen. Did you get me now? Tatrabahuin ka, kikilusin ka ng ating Panginoon. Amen. Right? Sa pamagitan ng ating mga kasalanan. So, kapag tayo pinatawad sa ating mga kasalanan, yung old records mo, yung old union mo sa mundong ito, right? Mapaparam na. Mawawala na. Mai-erase na. At ang nag-erase dito ay walang iba, kundi ang dugo ng kordero. Amen. Because the Lamb was already slain for you. Thank you, Lord. Before the foundation of the world. Can we clap our hands to the Lord? Did you follow me now? Nakakasunod ba kayo ng tama sa bawat isa sa atin? Right? Kaya nga kung tayo doon naman bilang magkakapatid, ha? Ito naman, dumating tayo sa point na nagkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan. Minsan bilang tao nangyayari yan sa atin. Bilang isang tao nagkukulang tayo. Nagkakamali tayo. Right? At itisip tayo, nadadapa tayo. Yes. Right? Dumating tayo sa point na, Lord, patawarin mo kung nagkamali ako. Brother, nakapagsalita ako na hindi maganda, patawarin mo.
Sister, patawarin mo ako kung ako may nakalabi sa aking mga pangungusap. Right? Yun yung mga pagkakamali ko ng bawat isa sa atin. Na kinakailangan tayo man ay matutong magpatawad at humingi ng tawad. Ang paghingi ng tawad ay hindi kabawasan. There's nothing to lose. Right? Kapag gagawin natin ang mga bagay. Minsan paghingi ng tawad para bagang nababawasan ng pride. Minsan pride pa sa isang tao yung too much humble. Right? Do you believe that? Pero kapag tayo ay pinapatnubayan, ginagabayan ng Santong Espiritu, hindi mahirap sa atin ang magpatawad at humingi ng tawad. Right? Minsan, ito ang isang bagay na dumating sa bawat buhay natin. Sa isang maliit na pagkakamali, ito ang ginagawa ni Satanas at ng kaaway para sirain ang bawat katawan ng ating Panginoon. But, being a predestinated one, kaya sabi ko sa inyo, maraming beses, amen, na kapag tayo ay nakakabasa, nakakakita, nakakakilala, o nakaka-identify, thank God that we have the spirit of discerning in order for us to discern para makakilala tayo, makaunawa tayo, makapagpatawad tayo at humingi tayo ng tawad. You're still there. Amen. Hallelujah. Kaya nga, nung tayo ay pinalaya sa kasalanan, ang bawat pinatawad at ang bawat na pinalaya sa kasalanan ay hindi na magkakasala kailan pa man. Do you believe that? Maaring sabihin mo, Pastor, minsan ba yung makapag-white rice ako, hindi ba kasalanan yun? Yung mali lang na pangungusap. Right? Pwede mo sabihin kasalanan yon, pero hindi nakamamatay. It's considered na pagkakamali yun. Right? Kasi kasi sa Biblia, merong dalawang klase ng kasalanan. Kasalanang nakamamatay at kasalanang hindi nakamamatay. Yung kasalanang nakamamatay, yung unbelief mo sa word. Alam mo na nga ang tama. Right? At tapos, binibreak mo pa. Dinidisobey mo pa. Yun ang kasalanan ng pamamatay. Pero isang bagay na minsan magulat ka, nagawa mo, na hindi mo naman pinlano, hindi mo naman ginawa. That is a mistake. Pagkakamali yun. Pero hindi naman ibig sabihin kung nagkamali tayo, hindi na tayo hingi ng tawad. We're also obligated to ask forgiveness and ask forgive to the Lord. Right? Magpatawad at humingi ng tawad sa harapan ng ating Panginoon. Did you get me now? Amen. Hallelujah. Kaya nga sa Exodus chapter 32 verse 23 sabi niya, and the Lord said unto Moses, whosoever had sinned against me, him will I blot out of my book. Right? Sa bawat nagkakasala at patuloy na mabubuhay sa kasalanan, sabi niya, buburahin niya ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Revelation chapter 3 verse 5. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name. Kanina niya in-address? Sa mga overcomer. Amen, Lord. Amen. Yes. Ano yung napagtagumpayan mo? Yung kasalanan. Right? Lumabas na tayo sa kasalanan. You have overcome already. Right? Kaya sinabi niya rito sa Revelation 3:5, he that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life. But I will confess his name before my Father and before his angels. Revelation chapter 20 verse 11 to 15. Ito yung tinatalakay natin dito. At ginamit natin kanina sa teksto yung Revelation 20. Hallelujah. And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them.
And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened. Kapag sinabing the books were opened, nangabuksan ang mga aklat. Amen. And another book was opened. So, dalawang aklat. Right? Yung isa nabuksan at yung isa ay binuksan. Right? Did you get me now? Which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Right? So, hindi mo matatakasan ito. Kapag nanatili ka sa kasalanan, lahat ng ginawa mo, lahat ng kasalanan mo nakatala. At pag ikaw ay namatay na hindi nag-confess sa iyong kasalanan, ipapakita sa iyo lahat ng Diyos ang lahat ng ginawa mo. Mapamaliit at hanggang sa malaki at hindi mo matatakasan ang ating Panginoon. At sabihin mo, Lord, pag nandun ka na sa point na yun, patawad po, it's too late to ask forgiveness. Huli na para humingi ka ng tawad sa ating Panginoon. Yamang dito pa lamang sa lupa ay ibinibigay na sa atin ang mensahe. Ang salita ng ating Panginoon. The reason why a judgment must begin to the house of God. Dumarating sa bawat isa sa atin upang dito pa lamang ay hinuhusgan na tayo ng mensahe, hinuhusgan na tayo ng salita ng ating Panginoon sa pamagitan ng pakikinig at pangangaral ng mga manunuro. Tayo hinuhusgan na sa pamagitan ng ating mga gawa. At alamin natin kung anong dapat natin gawin at anong dapat natin talikuran at kung anong dapat natin lakarin. Did you get me now? Hallelujah. Ngayon, kapag magpapatuloy sila at hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan, lahat ng ginawa mo ipapakita ng ating Panginoon. Right? Wala kang pwedeng itago sa ating Panginoon. Right after na ikaw ay husgahan ng ating Panginoon, hindi nagsisi sa iyong kasalanan, sabi niya, ikaw ay itatapon sa dagat-dagatang apoy, sa impyerno at sa dagat-dagatang apoy na kung saan iyon ang ikalawang kamatayan. Pero pagdating sa Revelation chapter 20 verse 6, sabi niya rito, meron pinagpala dito eh. Blessed are they, mapapalad, yung mga nakasama sa unang pagkabuhay. Yes. Right? Amen. Dahil sila ay hindi na makakasumpong pa ng ikalawang kamatayan. Tingnan natin para masigit natin makita. Ilagay mo muna sa Revelation chapter 20 verse 6. This para babasan natin. Para hindi ako sumalto. Sabi niya rito, blessed and holy is he that had part in the first resurrection. Amen. Right? Mapapalad. Ay mapalad tayo kapag tayo nakuha na sa pag-agaw. Yes. Right? Sabi ng banal na kasulatan, blessed and holy is he that had part in the first resurrection. On such the second death had no power. Wala nang kakayanan, wala nang kapangyarihan, wala nang tibo. Hallelujah. Ang kasalanan, Amen. right? Ang kamatayan. Sabi niya, on such the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with Him 1,000 years. Kailan daw yan? That is in the millennial reign. Amen. Right? Amen? Yes. Ano ba makakasumpo ng ikalawang kabatay samantalang ikaw ay kasama na ng ating Panginoon? Kaya sinabi ng ating pinag-usapan dito, sa verse, chapter 3, verse 5 ng Revelation, sabi, he that overcometh, the same shall be clothed in a white raiment. And I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angel. Pagpatuloy ko yung Revelation 20, verse 11 to 15. And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead and small and great stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them. And they were judged every man according to their works, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Ito yung ikalawang kamatayan. Kaya dito ihahagis, dito ibubulid, dito itatapon si Satanas. Right doon sa lake of fire, kasama ng kanyang mga na-deceive,
kasama ng kanyang mga alipores, kasama ng mga nagkasala, kasama ng mga hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Kasamang itatapon doon sa dagatang apoy na kung saan ito ang ikalawang kamatayan. Did you get me now? Sabi niya, this is the second death, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Amen. Hallelujah. Itatapon sa kanilang final destination. What is their final destination? To the sinners. At para kay Satanas. At sa kanyang mga dinaya. At sa kanyang mga alipores. At sa lahat ng Antikristo. Sa mga unbeliever. Sa mga make-believer. Sa mga sinners. Their destination is the second death, which is in the lake of fire. This is not my word, but this is the word of God. That is the word of God. What is the second death? The lake of fire. And what is the lake of fire? The second death. Did you get me now? Pwede ba palakpakan natin ang ating And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Talk about the Lamb's book of life. Dahil ito ang ating pag-uusapan. At ito ang ating paksa sa umaga nito. Amen? Ang pinag-usapan natin kanina, it is all about the book of life. Mga nakatala, pwede rin mabura at maalis. Sabi ng banal na mensahe sa atin, mapamayaman, mapamahirap, lalaki at babae, right? Mabuti at masama, nakatala. Ngayon, pwedeng mawala, pwedeng mabura ang kanilang mga pangalan. Depende sa kanilang mga attitude. That is what the message says. According to the old nature. According to their wrong behavior. Kung sila nagkasala, mananatili sila at aalisin sila sa aklat ng buhay. Right? At sinabi sa lahat ng mga nasumpungang wala sa aklat ng buhay, sila ay bubulin, ihahagis sa dagat-dagatang apoy na kung saan iyon ay kalawang kamatayan. Baka sabihin ninyo, yung bang nakatala doon sa aklat ng buhay ay makakamit ba ng buhay na walang gano, magiging sila man bahagi sa nobya ni Kristo? Iba ang nobya ni Kristo. Ang posisyon. Iba ang mga pinili. At iba ang mga tinalaga doon sa aklat ng buhay ng Kordero. At iba doon sa aklat ng buhay. Kasi sa aklat ng buhay ng Kordero, hindi na maalis ang pangalan mo, ang pangalan ko. Pangalan niya na pinili. Pangalan ng bawat isa. Bakit? Kasi nakatala doon sa aklat ng Lamb's Book of Life. They are predestinated. Right? To eternal life. Amen? They are chosen ones. They are the bride. They are owned by God. They are redeemed by God. Dahil ang aklat ng Kordero, nakapaloob lamang doon yung mga tinubos. Ang hawak dito ay yung nagtubos. Did you get the point? Which is the Lamb's Book of Life. Sino yung Lamb's na yun? Si Kristo, ang Kordero. A lamb was slain before the foundation of the world. So yung mga nakatala doon sa Lamb's Book of Life, they are chosen and predestinated. They are owned by God and redeemed by God. Hallelujah. The Lamb's Book of Life, on the other hand, the Lamb's Book of Life is a special section of the Book of Life. Kaya nabanggit kanina is a section, isang bahagi. At ang mensahe, sinasabi niya dito, this is a special section. The Lamb's Book of Life is a special section of the Book of Life. It contains. Kapag sinabing it contains, nakapaloob. Kapag nakapaloob, ibig sabihin, nandoon. Did you get me now? Kapag nandoon, nakapaloob, nakatala. Right? Nakasulat.
nakalagay, nakatalaga. Right? Hindi maaalis, hindi mabubura, dahil yun ang pagmamayari ng ating Panginoon na kanyang tinubos. Hawak-hawak niya ang talaan ng kordero, na kung saan na nakatala doon ay yung mga tinubos na pag-aari ng kordero ng Diyos. Hallelujah! Pwede ba palakpakan natin ang ating Panginoon? Sana mapagawaan mo. Sana maliwanag na makakasunod tayo ngayon sa umagang ito. Amen. On the other hand, the Lamb's Book of Life is a special section of the Book of Life. It contains the names of the elect of God. Glory! The chosen ones, the predestinated seed, the bride of Jesus Christ, as spoken of Ephesians chapter 1 verse 4 and 5, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy. Hallelujah. Ano sabi sa Tagalog? Na meron talaga sa atin, bago pa manalangin ang sanglibutan ito, na kinakailangan tayo maging banal. Bakit? Dahil tumawag sa atin na nagtalaga sa atin ay banal. Napakalaga ang pamumuhay ng isang banal na mananampalataya. Banal na sumusunod sa salita ng Panginoon. Hoping na sa mga nabanggit kanina ay hindi na tayo magdarason. Pastor, ganito naman kasi ganito yung ganoon. Wow. Huwag natin bigyan ng rason. Ang kailangan lamang natin, ang gusto ng Diyos yung sumunod tayo. Huwag tayo magdadahilan na katulad sinabi ni, kasi sabi niya ganito, hindi. Kasi sabi niya, Panginoon, mamamatay kami. Sabi ni Satan, no, hindi kayo mamamatay. Right? Ginamit ni Satan o ng serpente yung the same word, the same message. But Satan insert at 3 letters, which is N-O-T, na hindi nakita, right, ng ating mga magulang. Yung salitang not. Right? Very deceiving, hindi po ba? So, wag natin bibigyan ng dahilan. Ang kailangan naman natin ay sumunod. Kung nagkamali tayo, Lord, forgive me. Pero ngayon narinig ko mensahe, ikaliligaya ko pong sumunod. Ikaliligaya ko pong matutuwa po. Pwede ba palakpakan muli natin ang Diyos? Mabubuhay akong banal, Panginoon. Susunod akong banal. Dahil ikaw na tumawag sa akin ay banal. According as you have chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestinated us unto the adoption of children. Kapag ikaw itinalaga bilang isang anak, at bilang isang anak na itinalaga, isa kang masunuring anak. Are you happy for that? Isa kang masunuring anak. By Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Napakabuti at napakaganda na kanyang sariling kalooban para sa iyo na ikaw ay sumusunod bilang isang anak dahil ikaw ay tinalaga at pinili ng Diyos upang makasunod bilang isang anak ng ating Panginoon. At bilang isang anak, kinakailangan maging masunurin sa iyo. Right? Did you get me now? Glory. These people are foreknown of God and are redeemed by the blood. Ang pinag-usapan natin ngayon, mga nakatala sa Lamb's Book of Life. Kaya pinag-usapan natin ang Lamb's Book of Life. Yung nakalagay, yung nakatala, right? Yung itinalaga, yung tinubos, pagmamayari ng ating Panginoon doon sa Lamb's Book of Life. So yung humahawak doon, yung tumubos. At ang kanyang hinahawakan ay aklat ng talaan ng mga tinubos. Hallelujah! So, this message, these people are foreknown of God and are redeemed by the blood of Jesus Christ, who was the Lamb of God slain before the foundation of the world. Revelation 13:18, Romans 8:30, moreover, whom He did predestinate, them He also called. Kita ninyo? Pagkatapos kang itinalaga mula sa kaisipan at layunin ng ating Panginoon, you're already in His mind. Then after He predestined you, then God calls you. Nung ikaw ay nilagay na sa eksenang ito, habang ikaw ay nakikinig, habang ikaw ay sumasampalataya, habang ikaw ay nakakasunod, then that is a part of His calling, to call His bride. That was written in the Lamb's Book of Life. Oh, thank God for His good pleasure of His
will. Amen. And that is the good pleasure of His will. Salamat. Yes. Dahil kasama ako. Amen. Kasama ka. Kasama ang bawat isa sa atin. Moreover, whom He did predestinate them, He also called. And whom He called them, He also justified. And whom He justified them, He also glorified. That is past tense. Amen. Tignan nyo ang good pleasure of His will ng Diyos. Amen. Amen. Napakadakila. Yes. Amen. Napakabuti. It's amazing. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. And that is the grace of God. Work it amazing to His own. Right? Right. So amazing. Thank you, Lord. Simply not amazing. Amen. You're just a simple believer. Pero sa paningin ng Diyos, you're so amazing. Amen. Amen. Because the one who worketh with you is the one, the author of life. Yes. Amen. Na-mention natin kanina, God is the author of life. Amen. Siya nagtatrabaho. Siya ang kumikilos sa bawat isa sa atin. Believers. You're not just a simple believer. Simpleng pamumuhay. Simpleng pagkatao sa mundong ito. Pero sa paningin ng Diyos, you're so amazing. You are the Queen of Heaven. Oh, glory! Hindi ka tatanggapin ng mundo. But the heaven will receive you. Amen. Praise God. But heaven will accept you. Amen. Heaven will identify you. Praise God. Heaven will recognize you. Yes. Thank God for His good pleasure of His will. Yes. Salamat sa kanyang pagtatrabaho at pagkilos sa bawat buhay natin. Amen. Ganito dapat natin ipamuhay at bigyan ng importansya ang paglilingkod natin sa Diyos. Yes. Hindi ko musubukin tayo pansamantala. Magproblema tayo pagsamantala. Iisipin mo, maapektuhan ang pananampalataya. Please! Being a chosen ones, hindi pumapasok sa kaisipan ng isang chosen ones, isang predestinated believer, isang redeemed, ang tatalikod, umalis sa fellowship, hindi nasasampalataya. Sa halip, maging sa pagsubok, maging sa problema, pasasalamatan niya ang Diyos. Papupurihan niya ang ating Panginoon. Maglilingkod siya sa ating Panginoon. Walang kwarto o walang silid ang anumang kaisipang negatibo sa paglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Amen. Glory. Hallelujah. Ang pagiging isang pinili, hindi pinapahamak ang pananampalataya. Hindi dinadahilan ng pananampalataya. Glory. Dito sa lupa, as I mentioned to you a while ago, you're so amazing. We're just living by faith. Amen. Hallelujah. Amen. You're just living by faith. And through faith, out of nothing, our God, Jehovah Jireh, will provide all our needs. Kapag sinabing all out of nothing, mula sa kawalan, ang tinitignan ng marami ngayon, yung out of nothing, ano ngayon? Ako ba'y anak ng Diyos? Ako ba'y mananampalataya? Walang-wala! Tandaan natin yung word na Jehovah Jireh. Amen. Out of nothing, God will provide. Amen. I am blessed, I'm happy sa testimony ng mag-asawa kanina. At sinabi ni Brother Ronnie, maaring kami ay meron mga bayarin, mataas, but out of nothing, God will provide. Yes. Ipinrovide ng Diyos. Yes. Amen. Right? Believer, you are a believer. We are a believer. Let us stand as a believer. Hallelujah! Tumayo tayo bilang isang mananampalataya. Woo! Thank you, Lord. Hallelujah! Hallelujah. Hindi na ikukompromiso ang ating pananampalataya. If God is the author of life, looking unto Jesus, the author of life, Yes. Amen. the finisher, the author ng ating pananampalataya. Amen. Doon tayo tumingin sa Kanya.
These people are foreknown of God and are redeemed by the blood of Jesus Christ, who was the Lamb of God slain before the foundation of the world. Moreover, whom he did predestinated them, he also called, and whom he called, them who also justified, and whom he has justified them, he also glorified. Amen. Romans 8:33 states, who shall lay anything to the charge of God's elect? My. It is God that justifieth. These people were ordained to eternal life. Amen. And their names can never be blotted out of the book. Right? Gusto kong Tagalogin. Ang mga tao daw na ito ay na-ordain o na-ordain talaga sa buhay na walang hanggan. Amen. Ulitin ko ha. These people were ordained to eternal life and their names can never be blotted out of the book. Ang mga taong ito, sino? We. Tayo na nakatala sa Lamb's Book of Life. Ang mga taong ito ay itinalaga, itinagda, nakatakda. Saan? Sa buhay na walang hanggan. At ang kanilang mga pangalan ay hindi na mabubura sa aklat. Right? Sabi niya, these people were ordained to eternal life and their names can never be blotted out of the book because they were especially created to be the queen of Jesus Christ. Amen. Kaya nga sabi ko sa inyo, even if the world can accept and receive you, being simply amazing and the queen of heaven, but heaven identified you. Yes, Lord. Heaven accept you. Heaven receive you. That you are the queen of Jesus Christ. Glory. Glory! Isa kang taong tinatawanan dito sa mundo ito. Isa kang taong inuusig sa mundo ito. Binabati ko sa maraming komento. Maaaring ikaw at ako'y mabubuli sa mundo ito. But in heaven, there is no bullying. Amen! In heaven, there is peace. In heaven, there is love, joy, glory. At ang tanging makakamit lamang yan, those who are written in the Lamb's Book of Life. Can we clap our hands? Hallelujah! Glory to Jesus. Thank you, Lord. Glory to God. Whew. These people who are ordained to eternal life, and their names can never be blotted out of the book because they were specially created to be the queen of Jesus Christ, which is composed of many membered body, also known as the church, the wife of the king. The reason why you are called bride, nobia. Amen? Kapag ikaw ay nobia, you are newlywed, newly married to the king. Tignan nyo maigi, ang salitang bride is also a newlywed. At ikaw ay bagong kasal. Kaya hindi masama gamit mo sa tang bride. You're still a wife. Kaya mga marami sa ating panahon pinaglalabanan yung wife at bride. There's nothing wrong with that. Maging wife, maging bride, it's the same. Walang pinagkaibahan yun. Ang sinabi ng diksyonaryo, maging salitang bride, you are newlywed. Saan sa hari? You are his wife. Right? Ewan ko kung bakit marami nakukonfuse sa mga bagay na to. Katitisuran ba ang word of wife? Katitisuran ba ang word of bride? It's the same. At ito nakapatungkol lamang sa iyo bilang isang nobya ni Kristo. Dapat ikatuwa mo, ikagalak mo, ikasiya ng bawat isa sa atin. It is because you are the bride wife of the Lord Jesus Christ. Can we clap once again? The wife of the king, who is destined to live with Christ in the millennium. That's 1,000 years. And in the new heaven and new earth, they were foreknown of God before the foundation of the world. As evident in how God addresses his son Job in Job 38 verse 4-7,
Where was thou when I laid the foundation of the earth? Declare. If thou was understanding when the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy. Ngayon naman, ang tanong ko sa inyo, nasaan ka nung lalangin ng sanglibutan ito? Sabi ko nga sa inyo, salamat sa mga paunang mensahe ng Diyos. Yes. At paunang kalaman ng ating Panginoon. Nasaan tayo? We are in the mind of God. Kaya lang. Hallelujah! Ikaw at ako ay nasa kaisipan ng Diyos. Hindi mo dapat questionin ng malalim, nasaan niya ako? Pero kung ikaw ay binigyan ng paunang kaalaman ng Diyos, ako ay nasa kaisipan, nasa layunin. I am a predestinated one. I am a chosen one. I am the bride of Christ. Hindi na kailangan ako magmamangmaangan dito. Binigyan ako ng tamang kaunawaan ng Diyos. Dahil hindi pa yung tulutan ng Diyos na magiging mangmang ako sa kanyang salita. Sa halip, ipapahayag niya, now is the revealing time for the revealing of the Word. Yes. Amen. For His revealed bride in our day. Yes. Thank God for being a bride. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Job 38:7. Where was thou when I laid the foundation of the earth? Declare. Now I just want to say, now we declare. Amen. Can we say it for that? Amen. Now we declare. Yes. Amen. Where art thou? Nung lalagin ng sanglibutan ito. Now we declare. We are in the minds of God. Amen. Naroon tayo sa kasipan at layunin ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Amen and amen. Glory to God. Those that are written in the Lamb's Book of Life will undergo the new birth in their appointed time on earth. Mag-undergo tayo ng panibagong kapanganakan. The reason why the bride needs to be born again, sa proseso, Yes. right? Amen? Upang yung mga old nature, mga old record, old attitude natin, hindi ba di-divorce? Kundi mamamatay. Kinakailangan mamatay yun eh. Yung mga iba gusto i-divorce eh. Amen? Sa divorce letter, may pirmahan yan. May kontrata yan. Pero sa kontrata ng Diyos, walang pirmahan. Right? Amen? It was done already. Ganap na. Natrabaho ka na. Kinilos ka na ng ating Panginoon. Right? Hallelujah. Those that are written in the Lamb's Book of Life will undergo the new birth in their appointed time on earth. They will be cleansed, regenerated, and forgiven, and justified. Kaya nga binasa natin kanina, we are predestinated, right? We are called, and we are glorified. But sa proseso, dinadaan tayo. Right? Para bagang mistulang isang baso na maruming-marumi na nakita sa putikan. At yung baso naman ay wala namang basag, wala namang kulatino ka na o matitiping na, mabalimpay nga mausar para magamit yun. Kinakailangan kunin mo. Pagkakuha mo, it is already justified. Inaring ganap mo. Right? Kinuha mo eh. Right? And then nung kinuha mo, nilinis mo. So yung baso na pwede pang gamitin duman sa proseso. Nung inari mo, inangkin mo, na-justify mo, then the glass sinangtify. Nilinis. Right? At nung malinis na siya, nakikita mo, right? Pwedeng-pwede. Talagang ganda pa ng baso yun. Right? Hindi ma-appreciate. Dahil wala siyang attraction. Right? Dahil siya ay madumi. Pero nung siya ay malinis, punong-puno ng attraction. Right? Nung malinis siya, gusto pang may umagaw. Ganyan ang ugali ni Satanas eh. Gustong umagaw eh. Gusto pumasok sa eksena. At nung malinis, hindi pa niya ito gagamitin. Right? Kaya ng sanctifier, kinakailangan pa itong dumaan sa pagbukoy. Para lahat ng bakterya kumapit sa basong iyon ay mamatay. Yes. Hindi madidivorce, hindi mahihiwalay, kundi papatayin, aalisin,
Yung old record mo, yung sin natin, mawawala na, right? Hindi mo na babalikan because you're already justified, you're already cleansed, and you're already baptized with the Holy Ghost. Can we clap our hands? Praise the Lord. At nung ikaw ay malinis, nilinis na ng Santong Espiritu. Hallelujah. Right. Thank you, Jesus. Masaya kang umiinom gamit mong baso. Amen. Amen. At ngayon, mistulak ng isang baso, hindi lamang si Pablo na nasa lubong ng ating Panginoon sa Duwed Damasco, nung sabi ni Ananias, Lord, alam mo ba kung ano yung taong yan? Si Ananias, sabi niya, tinuro pa niya ang ating Panginoon, Lord, alam mo ba kung sino ito? Alam ko kung sino siya. But Ananias, Paul is my chosen vessel. Kapag sinabing vessel, sisidlan. Mistulang banga, mistulang karamba, mistulang baso, pwede mong gamitin lang sa tang vessel yan. Paglagyan, mistulang tayong vessel. Spiritual speaking, you are also a chosen vessel of God. Amen. Thank you, Lord. Not only Paul, even us. Amen. We are also a chosen vessel of God. Continue. Those that are written in the Lamb's Book of Life will undergo the new birth. In the appointed time on earth, as I mentioned to you a while ago, this is now our time. It is our appointed time. It's revealing time. Amen. Right? Amen. Hallelujah! Amen. Now is our appointed time on earth. They will be cleansed, regenerated, forgiven, and justified. As 2 Corinthians chapter 5 verse 17 states, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, Amen. but all things are become new. Yes. Bago. Yes. Lahat daw ng lumang bagay sa ating buhay. Sabi naman sa kanila, our old records, our old union, our old characters, our old attitude are already passed away. Now, all things are become new. Salamat sa Diyos sa proseso, sa pagkilos ng ating Panginoon. Kita nyo? Alam niyang ikaw ang susunod. Alam niyang ikaw ang lalakad. Alam niyang ikaw ang makakatayo. Alam niyang ikaw ang makakapamuhay. Kaya nga ikaw ang pinili. Thank you, Lord. Amen! Kaya ikaw nga ang itinala. Kaya ikaw nga ang inilagay sa Lamb's Book of Life. Alam niya, nung una pa man, kung ano ka, kung susunod ka o hindi, alam niya susunod ka, ikaw ang itinala ng Panginoon doon sa talaan ng libro ng Kordero. Hallelujah! Those that are written in the Lamb's Book of Life are what the Bible calls the overcomers. Amen. And are more than conquerors in Christ Jesus. Only those people that belong to this group are able to resist the devil and can never be deceived no matter what comes and goes. Are you there? Amen. For there shall arise false Christ and false prophets, and shall shew great signs and wonders, insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect. Matthew 24:24, the elect can never be deceived because their names are written in the Lamb's Book of Life. Amen. Amen. That is clearly stipulated in Revelation 17:8. The beast that thou sawest was and is not, and shall ascend out of the bottomless pit and go into perdition. And they that dwell on the earth shall wonder whose names were not written in the book of life from the foundation of the world. And all that dwell upon the earth shall worship him, that is the beast, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain before the foundation of the world. A record names in the Lamb's Book of Life. Now, the following we're going to read, which was preached and teach and written in the message of Sardisian church ages. This is the following notation were extracted from Brother Branham's message sa Sardisian church ages, chapter 7, by his servant. At the very start of this study, let it be known that there is not one scripture that teaches that God is presently compiling a record of names,
This was all done before the foundation of the world, according to His will. A good pleasure of His will. Now, let's see the message Sardisian. I quote, and I read this quote before I close our part 1 of our series, The Lamb's Book of Life. In the message Sardisian Church Age, paragraph 66. The possibility of the removal of a name from the records of God deserves more than a casual study. For up until now, most students have merely drawn a conclusion that God places the names of those born again within the Lamb's Book of Life at the time of their rebirth. And if for any reason that name must be removed, the space on the record will simply be a blank, as it was before a name had been placed there. This is 100% opposite to what the word actually teaches. Kaya napakahirap kapag magagaling at matatalino ng mga tao, kapag magrasol at magdahilan ng mga bagay na ito pagdating sa salita ng ating Panginoon. I'd rather to listen to a people na walang pinag-aralan pero puspos ng Espiritu. Kaysa sa isang taong matalino, magaling gumawa ng dahilan. Right now, wala namang kapahayagan pagdating sa salita ng ating Panginoon. According to the message, ang lahat ng mga bangayan at nangyayari sa mga bagay, it is all opposite 100% nangyayari sa bawat buhay natin ngayon. Dito sa mundo kinagagalawan ng bawat isa. Continue, paragraph 67. At the very start of our study, let it be known that there is not one scripture that teaches that God is presently compiling a record of names. This was all done before the foundation of the world. Thank you, Lord. Are you there? Amen. As we will point out shortly, also, it is not a question of simply involving ourselves with two groups of people, both of whom had the opportunity to receive eternal life, wherein one group received it and had their names placed on record, while the others who refused did not have their names so placed. In other words, meron talagang nakatalaga na makakamit ng buhay na walang hanggan, at meron talagang hindi makakakuha ng buhay na walang hanggan. That is all about God's predestination. Yes. Right? Amen. At hindi rin katakataka kung meron mag-reject ng word at meron tatanggap at sasampalataya ng word of God. Sabi ko nga sa inyo, salamat dahil isa kang napabilang Amen. sa mga nakatala at isinulat. Thank you, Lord. Right? Sa aklat ng kordero ng buhay. Hallelujah. Amen. Bakit kanya nilagay? Dahil alam niya ikaw ang makakasunod. Makakagawa, makakalakad, makakapamuhay, makapanghahawakan. Noon pa man bago itatag ang sanglibutan ito. Sabi niya, nasaan ka nga? Nung pinag-usapan natin sa declaration, nasaan ka nga? Nung lalangin ng sanglibutan ko, sabi kay Job. Pero ngayon, right? Meron kakaibang mana ng paratas na uling kapanahunan ngayon na nakakakuha kagad at pwede niya i-declare kung sino siya. Maaaring sabihin sa iyo, nasaan ka nung lalangin ng sanglibutan ito? At because God gave you a revelation. Thank God when God calls us to come up higher, you come up higher. Tumaas at pumaytaas ang bawat isa sa atin. Now sabi sa atin, nasa kanala sa libutan ito, now we declare, we are in the minds of God. Nasa kaisipan tayo natin pa. Kung nasa kaisipan ka natin pa, you are part of His plan. And His plan is perfect. Right? Walang makakabura, walang makakaalis, walang makakabreak. Because the Lamb's Book of Life is already in the hands of the Redeemer. Right? The Lamb's Book of Life. Ang nakatala doon ay yung mga tinubos, yung mga pinili, yung mga nakalagay, nilagay ng ating Panginoon. Ikaw, ako, tayo, na itinala ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Continue. It is not a question simply involving ourselves with two groups of people, both of whom had the opportunity to receive eternal life, wherein one group received it and had their names placed on record, while the others who refused did not have their names. Okay, nakakasunod si this. So placed. We will actually show by Scripture that multitudes who were not even born again will go into eternal life. As strange as this may sound. Kasi, para baga ang tunog na ito na pinag-uusapan natin, meron ka ba makakakuha ng buhay na walang hanggan kapag hindi naman pinag-uusapan? So yes, meron. Yes. Amen. Lahat ng naging mabuti sa mga nobya ni Kristo. Yes.
may reward sila na nakalaan. At hindi kalilimutan ng Diyos yan. Amen. Sabi nga ng Biblia, isang basong tubig lang ang may bigay sa inyo bilang mga mananampalataya. Sa aming mga lingkod, sa aming mga ministro, sa inyong mga anak ng Diyos, sa inyong mga nobya, hindi kakalimutan ng Diyos ang isang basong tubig. There is a reward. And what is the reward? That is eternal life. Amen. And most of the times, a bride has a friend. Yeah. Amen. A good friends of the bride. Kaya nga may tinatawag tayong friends of the bride. Right? Maraming mabubuti na mga kaibigan. Yes. Though they're not a believer, but if they're good to the bride, it is because they are your friend. Those are the friends of the bride. God will never forget Amen. the goodness of your friends, which is the friends of the bride. Right? Sila man ay may reward na nakalaan para sa ating Panginoon. Did you follow me now? Yeah. Hallelujah. Glory. Yeah. It is certainly true. We will also show that there is a group of people whose names, having been placed on that record before the foundation of the world, cannot under any circumstances have those names removed. But we'll also show that another group whose names were on the record before the foundation of the world will have their names removed. Paragraph 68. To begin with, there is no basis for the claims that the Lamb's Book of Life is not the same as the Book of Life. The Book of Life might be called the Lamb's Book of Life, or Christ's Book of Life, or even the Book and Book of the Living. Only names are written in it. In Revelation 38, and all that dwell upon the earth shall worship Him. Sino yung worship ng mga tao ito? The beast, whose names are not written in the Book of Life. Sa ating binasa kanina, kapag nasumpungan wala sa Book of Life, sabi niya, saan itatapon? Sa dagat-dagatang apoy. What is the lake of fire? It's a second death. What is the second death? It's the lake of fire. Right? Sino daw yung hulog doon? Yung mga hindi nasumpungan. Right? At lahat na nabura ang kanilang mga pangalan. Yung mga na-blotted out. Right? One time, si Judas being and called him a servant and one of God's apostle, Jesus Christ's apostle. Right? He preached the gospel. He cast out devils in the name of the Lord Jesus Christ. Yet, he's one of his apostles. At kung titignan natin ang pagtatalaga, ang predestination ng ating Panginoon, that Judas is a son of perdition. We cannot deny the fact that Judas is a son of perdition. In other words, sa Tagalog, siya ay anak ng kapahamakan. Right? But of the most people, believer today, they're claiming, meron din mga believer at mga ministers, mga pastor, na nagtuturo na si Judas daw ay ligtas. And that is wrong teaching. And that is wrong doctrine. According to the scripture, Judas is a son of perdition. Though, siya'y nangaral, siya'y nagtakwil ng demonyo sa pangalan ng ating Panginoon. Still, a son of perdition. Hanggang dumating ang pagkakataon. Tignan nyo kahit na siya'y son of perdition, nakasama pa ng ating Panginoon. Pero hindi dinis-fellowship ng Panginoon. Kita nyo, nakipag-take pa ng communion. Did you get me now? Pero dumating at darating ang panahon na ang bunga, right, ay kinakailangan mag-manifest. Kung ito ba'y binhi ng Diyos o hindi. If it is the seed of God, it must be the seed of God also ang kanyang ibubunga. If he is a son of perdition, puro kapahamakan ang kanyang gagawin. So, nung siya nahulog sa salapi, dahil siya naging treasurer sa panahon noon ng ating Panginoon sa Kristo, siya ay natukso at nadaya sa pamagitan ng ilang pirasong pilak. At kanyang ipinagbili ang ating Panginoon. Do you believe that?
At pagkatapos na dumating sa kanya na siya makonsensya, umiyak. Pero ang ginawa niya, being a son of perdition, sa halip na humingi sana ng tawad, hindi. Siya ay nagpakamatay. Right? So lahat ng mga taong nagpapakamatay, walang kaligtasan. Yes. Diretso. Right sa impyerno. Akala ng mga tao sa ating panahon ngayon, kapag malaking problema, kapag ang problema hindi na nila mapagtagumpayan, iisipin nila magpakamatay. Right? There is no solution. Right? Walang remedy sa pagpapakamatay. Kundi, lalo mo lang sisirain ang iyong kalalagayan. Sa halip, kapag dumating sa iyong problema, lumapit ka lamang. Sabi ng Panginoon, come unto me, all you that labor and heavy laden, and I will give you rest. Kung kikilalanin mo ang tunay na salita, which is the rest of God, na kanyang ibibigay sa atin, you will find rest. Amen. Makakasumpong ka ng tunay na kapahingahan Yes. sa ating Panginoon. Glory. Patuloy ko. Sa Revelation 13:8, and all that dwell upon the earth shall worship him, which the beast, whose names are not written in the book of life, the lamb slain before the foundation of the world. Revelation 17:8, the beast that thou sawest was, and is not, and shall ascend out of the bottomless pit, and go into the perdition, and they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life, from the foundation of the world. When they behold the beast that was, and is not, and yet is. Balikan ko ang Revelation 20, verse 12 to 5, doon sa teksto na ating binasa. And I saw the dead, small and great, stand before God. And the books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the book. Lahat na nakatala. According to the word, sa pamagitan ng kanilang mga ginawa. Nakatala lahat yun. Hindi mabubura yun, hindi maaalis. Ipapakita lahat sa iyo ng ating Panginoon. Kung namatay kang makasalanan, right? Lahat ng mga bagay nito ay makikita mo, ipapakita. Maliit at hanggang malaki. Lahat ng mga ginawang itinago sa Diyos, ipapakita ng Panginoon. But, kung tayo ay tumalikod sa kasalanan, right? Nakarinig ng kanyang mensahe, tinanggap ang judgment ng ating Panginoon ngayon pa lamang, it is because as I mentioned to you a while ago, a judgment must begin to the house of God. So salamat, nangyayari na sa atin ang judgment ng Diyos. Through the preaching of the word, through the teaching of the message of the hour. At habang ikaw ay nakaupo, nakikinig ka, right? Hindi ka nagrarason, maglalaing mo, titanapas, meron ganyan. Habang, karamihan sa mga audience, mga magagaling. Sa totoo lang. Tignan ninyo ha, yung mga naglalaro ng chess, mas magaling pa yung mga nanonood kaysa sa mga naglalaro. Right? Kasi nanonood lang eh. Hindi ko marami siyang nakikita. Marami siyang napupuna. Right? Pero iba ang estratehiya ng isang player. May kanya-kanyang estratehiya. Na akala mo, tama yung kaisipan mo pero hindi tama. It's different strategy. Right? At ganoon din ang ginagawa ng kaaway sa ating panahon ngayon. Tuturuan tayo, didiktahan sa mga wrong moves. But if God chose you, you will walk to the right moves. Hallelujah. Glory to Jesus. And the sea gave up the dead, which were in it. And the dead and hell delivered up the dead, which were in them. And they were judged, every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Baliktarin ko. What is the second death? The lake of fire. Baliktarin ko ulit. What is the lake of fire? The second death. Ang ihuhulog doon, yung mga makasalanan. Yung mga hindi nag-repent ng kanilang mga kasalanan. Yung nagpatuloy sa kasalanan. Right? Yung hindi sumunod sa kalooban at sa utos ng ating Panginoon. Right? Do you believe that? Isa lang. You can see that though there are other books mentioned, there is always the reference to one book containing names. In the Revelation, it is called the Lamb's Book of Life, or the Book of Life.
na-mention natin kanina, dito ikakat ko ngayon at pagpapatuloy natin sa susunod. This is a two section. The opening of the books. The other one is the book of life in the special section which is the Lamb's book of life. At sinabi niya rito, gaya na-mention at pinag-usapan natin ang patungkol sa Lamb's book of life, meron nakatala na hindi na mawawala, hindi na maalis, hindi na mabubura. Sino yung mga nag-declare bago pa man lalangin ang sanglibutan ito? Nasaan tayo? We are already in the minds of God. Huwag kang matakot na mag-declare. Huwag tayong panghitakutan. Be positive. Right? Huwag kang mag-alala kung may magpupuna. Natural lamang yan. Maraming tagapagpuna at magpupuna ka. But if you are positive word, you have a positive word. Positibo ka sa iyong tinatayuan. Right? Tiyak ka sa iyong pinanghahawakan. Now we declare, we are in the minds of God before the foundation of the world. Your name, my name, our name, being a chosen one, being a predestinated one, being elected one, is already written in the Lamb's book of life. Tayo na tayo tumayo ngayon as I called yung mga young people na umawit kanina at pabitin niyo muli ang inyong inawit kanina. It's a good song that you sing. Glory to Jesus. Please come forward. Sing it with all our heart. Glory.